natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay? So, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At buhat muli sa lokal na iglesia, aking nire-representa, dala-dala ko ang pagbati at buhat din pagbati buhat sa Panginoong Jesucristo. Batid ko na nais ninyo nang marinig ang tinig ng inyo pong lokal na pastor, pero sa pagkakataong ito ay hayaan niyo muna na ako muna ang magsalita sa inyo pong kalagitnaan at loobin ng Diyos sa mga susunod na linggo ay si Pastor Owen na po ang magsasalita dito sa inyo. At ipag-pray nyo na si Pastor Owen ay patuloy na panatilihin dito ng Diyos dahil baka i-send out siya sa Australia at pag-pray nyo din na meron kayong susunod na magiging pastor dito at parang nangangailangan ata sila doon ng pastor. Well anyway, sa tema po natin ngayong umaga, ang akin pong nais ihayag sa inyo ang tema, The Purpose of the Mission and Missionary. Ang layunin ng misyon at ng misyonaryo. At sa diwang iyan ay inaanyayahan ko kayong manalangin. Uli dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa trono ng inyong pong biyaya at patuloy na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyong pong kaluwalhatian. Naway pagkalooban niyo kami ng sapat na karunungan. Dalangin namin ang patuloy na pangunguna sa amin ng Santong Espiritu upang maunawaan namin ang inyong pong mga salita at lalo itong makapagpatibay sa aming mga pananampalataya. Maraming salamat o dakilang Diyos. Ikaw lamang ang aming pinupuri. Sinasambat pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Now, kung titignan niyong mabuti, kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, o di naman kaya'y siya ay nahahantong na o napipinto na ang kanyang kamatayan, merong tinatawag na last word o yung huling mga salita. At sa kanyang mga huling salita, ito ay nagbibigay ng mabigat na paalaala para sa mga taong maiiwan. At ang mga taong maiiwan at nakarinig ng huling mga salita ng mamamayapa, ito ay napakalaking bahagi ng kanilang buhay. At kung minsan ay dito na lamang umiikot ang kanilang kaisipan. Yan din ang sinasabi sa aklat ng Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. Kung kayo po ay may Biblia, aklat ng Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. Sinasabi rito, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." At itinuturing na ang Mateo 28 ay ang huling utos ng Diyos direkta sa mga disipulo na dapat nilang palaging isipin. Kung kaya't para sa mga disipulo, ito ay mabigat sapagkat ito ay hindi basta lamang binitawan ng Panginoong Jesucristo, kung hindi ito ay nagpapaalaala sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin habang wala ang Panginoong Jesucristo. 2,000 taon nang nakalilipas, ibinigay ng Panginoon ang kanyang huling utos sa kanyang mga disipulo. At marahil, maging sa mga susunod na mga magiging disipulo ng Panginoong Jesucristo sa ating henerasyon. Ang mga huling salita ay may higit na kahulugan at gayon din ang salitang binitawan ng Panginoong Jesucristo. Merong bigat. At dapat itong isa-isip, hindi lamang isa-isip, dapat isa-puso ng mga Kristiyano ang utos na ito. At bilang quotation lamang galing kay Kevin D. Young,
ang kanyang observation, sabi niya, common sense and biblical precedents tell us that a man's last words carry special weight, especially when some form of these words is preserved in 3 of the gospel. Now, yung binabanggit niyang 3 of the gospel ay yung synoptic gospel. Pag sinabing synoptic gospel, yun yung unang 3 aklat ng Bagong Tipan, Mateo, Lucas, at Marcos o Mark. At pag sinabi namang 4 gospel, yun ay tumutukoy sa 4 na aklat. Ang pang-apat ay si Juan. Pero anong ibig sabihin lamang ng synoptic? Ang maigsing definition ng synoptic is seeing together. So bukod doon sa unang 4 na aklat, ang may pagkakaparehas madalas ay ang 3 aklat. Ang Mateo, Lucas, at Marcos. Yan ang may pagkakapareho. That's why tinawag siyang synoptic gospel. At sa synoptic gospel ay naglalaman ng mga paalaala ng Panginoong Jesucristo. At ang ebanghelyo ng 3 aklat ay nagpapahayag kung paano natin siya susundin sa kanyang mga pinag-uutos. Now, nauunawaan ng may mga akda ng Biblia at ng sinaunang simbahan ng mga huling salita ni Jesus ay kabilang sa pinakamahalagang pangungusap na kanyang binigkas at ang pinakamahalagang tagubilin na kanyang ibinigay para sa paghubog ng kanilang pagkakakinlanlan bilang mga misyonaryo. At iyan ay bahagi. Now, pagdating sa bagay na iyan, gusto ko rin sa inyong sabihin na ang nagsisend ng missionary ay walang iba kundi ang iglesia. Sa definition ni R.C. sa kanyang aklat, Everyone's is a theologian, sinabi niya rito, the doctrine of the church or ecclesiology, it concerns the nature, function, and mission of the church. So, binibigyang diin ng doctrine of the church or ecclesiology na ang lahat ng bagay, lalong-lalo na ang mission, ay centralized na sa church nagmumula. At ang church ang nagsisend ng missionaries. Hindi ang ibang bagay. At ipapaliwanag ko yan. At nais ko lamang sa inyong sabihin ang maigsing mensahe. Sending a missionary is a church duty, and the church must be ready to support his missionary. So, ang nagsisend ng missionary ay ang church, at ang church ay dapat maging handa sa pag-aasikaso niya sa kanyang misyonaryo. Now, ito ay ginagawa na ng iglesia. Ang nais ko lamang banggitin kung bakit ko ito sinasabi ay para sa mga susunod na henerasyon. Marahil ang mga matagal na sa iglesia ay kabilang at kabahagi sa misyon. Paano ang mga sumunod na henerasyon? Meron ba silang pagpapahalaga sa misyon? And kailangan mo yung maintindihan. Sa kasalukuyan, ang dakilang utos ay dumarating sa mahihirap na panahon. At kapag kung minsan hindi ito nadadala sa pulpito. At kung minsan, kung dalahin man sa pulpito ang usapin pagdating sa misyon, ang iglesia ay may kanya-kanyang pananaw pagdating sa kanilang responsibilidad. And dahil dyan, pumapasok ang para-church. At ang para-church ay isang agency na specialized ay mission. Now, nagkaroon dahil ang iglesia ay nagkaroon ng iba't ibang definasyon pagdating sa salitang misyon at dahil dapat naman talaga na ang iglesia ang nag-aatupag ng kanyang mga misyonaryo ang nangyari dahil iba-iba ang definasyon ng iglesia, may pumasok. At ang gumampan nito ay yung mga agency na nag-specialize sa mission. At again, yun yung para-church. Para means alongside with. At kung minsan, ang para-church ay mistulang literal na masasabing parang church.
dahil hindi naman talaga sila iglesia. At take note of this, kami ni Pastor Ronnie ay miyembro ng isang parachurch. At dahil miyembro kami ng parachurch, hanggat maaari, in my personal opinion, ayokong mai-infiltrate nila ang local church. Why? Dahil sa loob nila ay may halo-halong katuruan at hindi sila iisa pagdating sa katuruan. Yun yung error. Hindi lahat ng para-church ay mali. But may mga para-church na basta na lang nagsisend ng missionaries kahit hindi naman ginagamitan ng pamantayan ng Biblia. At ang kuminsan ng para-church ay nangyayari na basta na lamang, basta ikaw ay miyembro nila, hindi sila naghihigpit anuman ang iyong pinangahawakang katuruan. Kahit tayo ay maghalo-halo, mag-away-away dito sa loob, it's okay. As long as ay walang nagsasakitan. Pero pagdating sa pagdidebate, yan ay pangkaraniwang nangyayari sa loob ng para-churches. At naibanggit ko sa inyo last time, nung kami ay dumalo ni Pastor Ronnie sa isang gathering, merong isang lumapit sa akin na kala mo napakayabang na tao at hinahamon niya ako. Sabi niya, mag-theological discussion. At sinusukat niya ako sa pamamagitan ng sarili niyang kaalaman at ang kanyang ugali ay napakalayo sa pamantayang ibinigay ni Pablo sa aklat ng Timoteo at sa aklat ng Tito. Dahil sa mga para-church ay hindi na masyadong nagiging concern ang pamantayan. Kaya ko sinasabi ito sa inyo mga kapatid, sapagkat ang iglesia ang dapat tumingin sa kanyang pinapapunta sa isang lugar or sinesend out bilang isang missionary, dapat ang iglesia ang tumingin kung siya ba ay kwalipikado upang maging misyonaryo. Hindi isang agency. Hindi dapat ang para-church. At dahil napabayaan ito ng maraming iglesia, ito ay pinasok ng mga para-churches or agencies na special pagdating sa mission. Again, hindi lahat ng para-church ay hindi tama ang pananaw, pero karamihan. Kaya nga kapag may tanong, church ba yan? Kung minsan, alangan ng sagot, parang church. Not exactly a church, but parang church. Dahil mix ang nasa loob. Now, gusto ko rin linawin sa inyo, the local church is the one responsible to his missionary. Now, the church is obligated to train missionary for the edification of the local church. May responsibilidad sa papapunta o pagsisend ng missionary ay ang local church. At kailangan niya itong turuan. Kailangan niya itong hubugin. Lalong-lalo na sa pinangahawakan ng iglesia na katuruan. Upang nang sa gayon ay maiwasan ng distortion o pagkakamali pagdating sa mabuting balita. At kailangan maging handa ang iglesia pagdating sa bagay na iyan. Hindi lamang handa ang isang taong sumunod, kundi maging ang iglesia ay dapat maging handa. The church must be willing to support the missionary, especially in prayer. Sa pananalangin para sa iyong mga misyonaryo, kailangan ito'y iyong ipakita. At kailangan mo itong ginagawa. At sa pananalangin, patuloy mong ipinapanalangin na gamitin siya ng Diyos. At siya man, ang kanyang buhay ay maging buhay na patotoo kung gaano kabuti ang Diyos at siya rin ay mamuhay sa kabanalan. Iyan ay napakahalaga na obligasyon ng iglesia. Ipanalangin ang kanyang mga missionaries. At gayon din ay panalangin ang lugar kung saan siya pinapunta. Now, sa kasaysayan ng ating iglesia, ang matuturing lamang na missionary ay si Pastor Ray at si Pastor Ronnie.
At bakit ko hindi sinama ang aking sarili? Dahil nung ako naman ay isinend out doon ng church, established ng church. Meron ng church. At iyon ay dahil sa kanilang pagsusumikap. Sa tulong, biyaya ng Diyos na itatag nila ang iglesia. Unang-una ay sa Tulos, Sitio, Kilo. At pumangalawa, ang church building sa Matamis. Sa tulong at biyaya ng Diyos, hinimok niya ang puso ng Nanay Norma upang i-donate ang bahagi ng kanyang lupa. At yan ay dahil kay Tatay Ano. Dahil sa koneksyon doon. At yun ay nagsimula dahil sa pakikipag-tandem ni Pastor Ray sa local government. At doon nag-ugat ang napakaraming gawain. Ako ay pinapunta lamang doon ng iglesia, specifically ng Bacoor, upang sila itulungan. Pero sila talaga yung mga misyonaryo doon. Dahil wala pang iglesia, sila ay nandoon na. At gayon din kay Pastor Ronnie. Dahil din sa pakikisama niya sa local government, na buong iglesia sa Matamis at ngayon sa biyaya ng Diyos, meron na silang lupa na mapagtitirikan ng kanilang establishmento o ng kanilang iglesia. Iyan ay biyaya ng Diyos at hindi ko yun inaangkin at wala akong parte doon. Sa biyaya ng Diyos, dapat makita ng iglesia ang kanyang responsibilidad sa kanyang mga misyonaryo at huli doon ay ang pagdating sa pinansyal. Lahat yan ay importante. Pero para sa akin, higit at primera na napakahalaga ay ipanalangin mo sila at ang kanilang lugar na kinalalagyan. At bilang iglesyang may pagmamalasakit sa kanyang misyonaryo, hindi mo siya pinapabayaan. At yan ay ginagawa ng iglesia. At muli kong ulitin, ina-address ko lamang ay especially yung panibagong henerasyon. Nasa saan ang iyong puso pagdating sa bagay niya? Now, ang aking pong mga mensahe ay hinati ko sa 3. Ngayon, ang inyo lamang maririnig, ang una, understand the goal. And huwag sana kayong mainip dahil masusundan ito pagkatapos pa ng cycle ng aking dalawang kasama. So the first thing is understand the goal. Mission has become an overwhelming behemoth to many in our day due to the lack of definition. So minsan napakaraming iglesia ang tinitignan ng mission, kagaya ng aking binanggit kaganina, iba-iba ang pananaw. At dahil sa pagkakaiba-iba ng pananaw ng iglesia at marahil ng miyembro ng iglesia, ang nangyari ay naghalo-halo na hanggang sa dumating sa punto na lahat ng iyong ginagawa ay kinukonsidered mong mission. At ang dahilan ay nagkukulang ng definisyon o ng tunay na ibig sabihin. Kung ang anumang uri ng ebanghelismo o mabuting gawa na ginagawa sa labas ng tahanan sa isang hindi miyembro ng pamilya ay may tuturing na mga misyon, malilito tayo kung paano nagagawa ang dakilang utos ng Diyos. Kung tinuturing natin na ang pag-ebanghelyo dyan sa labas or yung tinatawag na street evangelism ay kinoconsidered mong misyon, ikaw ay malilito. Magkaiba yung mission sa pag-street evangelism. At magkaiba yung pag-iebanghelyo sa loob ng inyong pamilya at magkaiba yung mission na isinisend out ang tao sa isang espesipikong lugar. And yan ay mga dapat nating bigyang pansin. Gaya na lamang ng lahat, gaya ng nalalaman ng lahat, hindi lamang ang estado o ang isang bansa o nation state na binanggit sa Mateo 28 talatang 19 ang tinutukoy ni Jesus na ginamitan niya ng mga bansa ay hindi ibig sabihin noon na in general
Kaya ang aking pinupunto, hindi yung bansa sa Mateo 28 talatang 19 ay hindi tumutukoy sa in general o isang malaking bansa at lahat ng gawain ay tinataguri ang mission. Hindi yun ang ibig sabihin ng 19, kundi ang kanyang ibig sabihin, yung original Greek ng nation is ethnos, at galing doon ay nakuha yung English word na ethnic. At pagdating doon sa ethnic, doon pumasok yung tinatawag na ethnic groups. At sa Pilipinas, according to Google, merong 175 ethnic groups sa loob ng Pilipinas. At kasama na dyan ay una ang mga Tagalog, Bisaya o Bisayan, Cebuano, at Ilocano. Kung meron mang mga ganon dito sa inyo, yun yung mga etniko na tinatawag. At marami pang iba, kagaya na lamang ng Palawan tribes at ng mga indigenous people, mga Igorot, kabilang sila doon. Now, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, dalahin mo sa bawat kultura ang salita ng Diyos. At buhat sa kanila, ikaw ay humubog ng panibagong mga disipulo na bubuo ng isang lokal na iglesia. At ang lokal na iglesia na yun, ang magpapadala muli ng mga panibagong misyonaryo para sa bawat etnikong grupo. Iyan ay napakahalagang bigyan ng pansin. Kaya't sinasabi ko, kagaya kanina, hindi lahat ay pwede mong tawaging misyon. Mas tumpak na sabihin, ang dakilang utos ay may espesipikong tungkol o pinapatungkulan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa magkakaibang grupo ng mga tao na may magkakaibang kultura at wika. Now, doon sa the Day of Pentecost, kung mapapansin ninyo, sa the Day of Pentecost, in terms of, sabi nila, speaking in tongues, again, ang tongues na sinasabi doon, specifically language, hindi kung ano-ano. Hindi yung kung para kang nalamang sinasapian at kung ano-ano ang lumalabas sa iyong bibig. Hindi yun ang tinutukoy ni Pablo. Kundi mismong lingwahe na maiintindihan ng mga taong naroroon. Dahil yun ang pasimula ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Dahil ang mga nakasaksi sa bahaging iyon ay iba't ibang lahi, iba't ibang kultura. At yun ang una nilang misyon, ang iparating sa iba't ibang kultura, lingwahe, ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Kaya't ito'y lumaganap. Kaya't muling kong ulitin, yung speaking in tongue ay hindi kagaya ng inyong iniisip o marahil iniisip ng ilan, na basta mo na lamang masambit at pag tinanong kita, ikaw mismo hindi mo kayang ipaliwanag kung ano ang iyong sinasabi, yan ay mali. Yan ay magdudulot ng problema. Kaya nawa maintindihan niyo mga kapatid na ang misyon ay pagpunta sa iba't ibang lahi o kultura na meron ng isang bansa o di naman kaya ang ibang bansa at ikaw ay kailangang makahilbilo doon. Aralin mo ang kanilang kultura, ang kanilang lingwahe, nang sa gayon, iyong may padala sa kanila ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Yun yung bansang tinatawag o sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi ito tumutukoy sa Pilipinas o Amerika, kundi sa bawat etnikong grupo sa loob ng isang bansa o ng ibang bansa. So, kaya't naway makita iyan ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagtuturo ng mga disipulo,
at pagtitipon ng mga disipulong iyon sa mga simbahan sa gitna ng magkakaibang etnikong grupo. At yun ang obligasyon ng mga misyonaryo. Kaakibat na sila ay magkakaiba ng kultura. Halimbawa na lamang ako, ibang aking kultura sa kultura ng mga Batanggenyo. Para sa amin, sa mga syudad ng Laguna, kami ay nasanay sa abalang kapaligiran. At kapag kami ay hindi namansin, hindi ibig sabihin na ayaw namin sa iyo. Pero ang gusto lamang namin ipabatid, na ayaw namin makialam sa buhay mo sapagkat meron kaming sariling buhay na dapat namin ayusin. At pagdating ko sa bundok, marami kaagad negatibong komento sa akin. Si pastor walang pakisama. Anong dahilan? Hindi namamansin. Si pastor napakasuplado, hindi nangiti. Kaya hanggat maaari bago ako magsimula ng preaching, umingiti na ako. Para along the way ay hindi na kailangan. So yan ay dapat nating tignan. At kailangan mong makibagay doon sa lugar. Bilang isang misyonaryo, hindi mo basta pwede mong ipahayag ang salita ng Diyos, pero hindi mo basta-basta sila madadala kung hindi mo nalalaman ang kanilang pinanggagalingan. At yan ang ginawa ng aking dalawang kasamahan, si Pastor Ray at si Pastor Ronnie. Ang kilalanin ang lugar ng Batangas, especially sa bundok, sapagkat merong ng diferensya ang kultura ng bundok sa kultura ng bayan ng Rosario. May pagkakaiba na. Ang bayan ay masyadong naging sibilisado at ang bundok ay masyadong naiwan ng panahon. Kaya't may pagkakaiba na sa kultura. At yun ang inaral ng aking dalawang kasamahan. At sa biyaya ng Diyos, bago pa ako dumating, ay may iglesia na. At sa iglesyang iyon, ang aking tungkulin ay alagaan ang kanilang ipinagbili. At yun yung importante. Now, everything is not a mission and everyone is not a missionary. Hindi lahat ay misyong matutukoy at hindi lahat ay pwedeng maging misyonaryo. Ang pagiging misyonaryo ay isa ding regalo buhat sa Diyos. Iwanan mo ang sarili mong bayan. Pumunta ka sa bayang wala ka namang kakilala, walang pagkakakilanlan, at magbahagi ka ng mabuting balita. Iyan ay trabaho ng isang misyonaryo. At kung sinasabi mo na nagbahagi ka dyan sa labas ng kalye at tinatawag mo na ang iyong sarili bilang isang misyonaryo, marahil ay meron kang maling pagkaunawa. Lalo na kung ang iglesia mo ay naririto. Nawa, iyan ay makita at mapansin ng mga mananampalataya. At sa pangangaral o sa mga misyon, kailangan pa rin ang primera, bit-bit ng iglesia o ng isang misyonaryo, ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. According sa isang Puritan kay William Bernal, pag sinabing Puritan, ang mabilis na definition, ito yung mga taong nabuhay ng 16th and 17th century na focus ang pamumuhay sa kabanalan. That's why Puritan. Pinupurify ang kanilang mga sarili in terms of holiness. At sila yung mga taong iyon. According kay William Gurnall, sabi niya, the chariot wherein the Spirit rides victoriously when He makes His entrance into the heart of men is the gospel. Ang sinasakyan ng Santong Espiritu papasok sa isang tao, sa puso ng isang tao, ay ang mabuting balita. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At yan ang bitbit ng isang misyonary. Ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo.
at sa kanilang pagpapagal sa kanilang kinalalagyan. According kay Rob Ventura, sa kanyang aklat, Equipped to Evangelize, A Biblical Foundation, sinabi niya rito, tinagalog ko lamang para sa ilan, mayroong malaking pangangailangan para sa ebanghelismo dahil ang ebanghelyo ang tanging pangmatagalan at walang hanggang lunas para sa mga nawawala. Habang isinasaalang-alang natin ang pangangailangan para sa ebanghelismo, dapat nating tandaan na ang ating lipunan ay katulad ng lipunang tinugunan ni Pablo sa kanyang liham sa taga-Roma. Na kung mapapansin ninyo, ang mabuting balita according kay Rob Ventura, well, by the way, si Rob Ventura ang speaker last time, isa sa mga speaker last time sa annual pastoral conference ng Cubao Reformed Baptist Church. According sa kanya, ang kailangan ng tao ay ang mabuting balita, ang ebanghelyo. At ito lamang ang makapagbabago sa taong makasalanan. At misto lang inihambing niya ito kung paano in-address ni Pablo ang mga taga-Roma. Sapagkat sa mga taga-Roma ay merong iba't ibang pananaw. At kung bakit ito in-address ni Pablo, dahil sa kanilang mga paganong ginagawa at sa hindi nila pananampalataya, pakikiapid at namumuhay ng masama. At para kung titignan mabuti, dahil doon, ito ay magdudulot sa walang hanggang pagdurusa o kapahamakan. Kung ipagpapatuloy nila ang pagiging pagano, ang kanilang hindi pagsampalataya at pamumuhay ng may pakikiapid. At lahat ng bagay na ito ay present din sa bundok. Ang kabundukan ng Rosario, Batangas, especially sa aking area sa Tilaga, Barangay Tulo, Sitio Tilaga, Rosario, Batangas, usong-uso doon ang kabitan. Pag sinabing kabitan, may asawa ka na, ninanais mo pa yung asawa ng iba. Maraming ganun doon. At ang simbahan mismo ay napapalibutan ng ganung klase ng mga tao. At bakit kailangang i-address ang ganung kasalanan? Bakit kailangang ipangaral ng mga lingkod ng Diyos na masama ang kanilang ginagawa? Dahil kung walang mga ngaral sa kanila, sila'y mapapahamak. Dahil ipagpapatuloy nila ang kanilang maling ginagawa. At para sa kanila, ordinaryo lamang yun. And merong isang kapatid mismo, ang kanyang asawang lalaki ay humanap pa ng iba, hindi na kontento sa kanya. At ang katwiran ng kanyang asawang lalaki, hindi naman ako nagbawas, nagdagdag lamang ako ng asawa. And I hope huwag mangyari yan dito sa inyo. Tandaan ninyo, para sa mga lalaki, hindi yan tropeyo. Yan ay malaking kasalanan na magdudulot sa iyo sa kapahamakan. Yan ay bahagi ng ina-address ni Pablo sa mga taga-Roma. The apostle reminds us that all people are guilty before God and under His just condemnation. Yan ay makikita ninyo sa Roma 1, talatang 18. At dahil sa kanilang masamang ginagawa, sa kanilang kalaswaan, sa kanilang mga paganong ginagawa, sila'y mapapahamak pag kanilang ipinagpatuloy. At hindi lamang yon, Paul reminds us that there's another sector of the society that isn't into sexual deviancy or paganism but still desperate needs the Savior. Hindi, meron namang kabilang sektor ng ating kapaligiran na hindi naman mahilig sa pakikiapid at sa mga paganong kinagawian. Pero sa kabilang banda, sila naman yung mga taong mapagmataas. Sila yung mga taong inilalagay ang kanilang sarili sa pedestal na hindi naman dapat.
at kung paano nila duruin ang kanilang kapwa ay ganun-ganun na lamang. Yan ay makikita nyo sa aklat ng Roma, chapter 2, na kung saan kung paano ina-address ni Paul ang mga ganitong klase ng kaugalian. To simplify ng aking mga sinasabi, lahat ng bagay na iyan ay kailangan i-address sa isang espesipikong lugar. Yun ang diwa ng isang misyon. Hindi ka nagpadala ng isang tao sa isang lugar para maging sikat o di naman kaya ay kakitaan ng mga tao ng kawili-wili. O di kaya maganda lamang sa paningin. Pero ang kanyang mga tinuturo ay malayo sa katotohanan at hindi nag-aakay sa tao upang mamuhay sa kabanalan. Yan ay trabaho ng misyonary. At hinihiram ko ang testimonya ni Pastor Ray, ilang bahagi ng kanyang unang mga taon o mga bagong taon sa kabundukan, ay may mga tao pang humahamon sa kanya at pinagtatangkaan ang kanyang buhay. May mga taong sinisisi siya na dumami ang taong namamatay sa bundok kasi pumunta siya. Tapos kung titignan mong mabuti, yung mga namatay ay mga matatanda na. At ang realidad, minsan darating sa tao ang kamatayan at hindi ito mapipigilan. At hindi nila yun nababatid, bagkus kanilang ibinaling ang sisi sa lingkod ng Diyos at pinagtangkaan ang kanyang buhay. At meron pang isang pagkakataon ng motor ni Pastor Ray ay nilagyan ng bala. Hindi ko lang alam kung may nakataling ribbon. Para sa ilan, marahil hindi nyo alam ang ibig sabihin nun. Yun ay gawain ng mga NPA, specifically ng Sparrow. Pinangiman ang kanyang sasakyan ng ganon. At mistulang ito ay pagbabanta sa kanya. At yan ang kinaharap ng mga misyonary. At yan ay napaka-importanteng bagay na malaman ng iglesia na ang isang misyonaryo ay may hirap na pinagdadaanan ng sa gayon, ikaw ay manatiling nananalangin para sa kanya. Dahil ang magpunta sa lugar na wala ka namang kakilala, hindi ito sindali ng iyong iniisip. At hindi mo alam kung saan ka tutuloy at sinong magpapatuloy sa iyo. Ito ay hindi ganun kadali. Pero sa bawat misyonaryong ipinapadala ng isang lokal na iglesia, alam niyang ang Diyos ang kanyang maaasahan. Alam niyang kung bakit siya naroroon ay para sa kalwalhatian ng Panginoong Jesucristo, hindi ng kanyang sarili. At yan ay napaka-importante mga kapatid. At bilang hamon, we are not all called to be a missionary. But as a church, we are called to send equipped missionary to evangelize. Hindi tayo lahat tinawag para maging missionary o maging misyonaryo. Pero bilang lokal na iglesia, meron tayong tungkulin. Kailangan nating turuan ang mga susunod na misyonary at patuloy natin silang isama sa panalangin. Now, kagaya ng sinabi ni Paul sa Romans chapter 10, verse 14 to 15, how are they to hear without someone preaching? Paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano naman silang mangangaral kung walang magpapadala sa kanila? Kaya bilang pagbabahagi o pagdugtong doon sa aking binanggit kaganina pagdating sa para-church, ang obligasyon na ginawa ng para-church ay obligasyon ng isang lokal na iglesia. Hindi ito para sa kanila. Kaya't nawa, mga kapatid,
ay magpatuloy tayo sa diwang iyan. At ang mga susunod na henerasyon ng Iglesia ay manatiling may pag-ibig pagdating sa mga missionary works sa iba't ibang lugar. At sapagkat napakahalaga nito, importante. At hindi lamang tayo basta nagpapadala at sinusustentuhan natin sila sa kanilang makakain at tapos na ang ating obligasyon. Hindi. Patuloy mo silang ipanalangin. Patuloy mo silang isama sa panalangin. Nawa mga kapatid, sa maigsing pagbabahagi ng salita ng Diyos pagdating sa usapin ng misyon at ng isang misyonary, naway kayo ay merong matutunan. At ito ay inyo rin magamit para sa mga susunod na pangyayari sa ating iglesia sa pagpapadala ng mga misyonary. Nawa, kayo po ay nakinabang sa maigsing pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Naway tulungan niyo kami at patuloy kaming mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng pagtalakay namin at patuloy na kami kakitaan ng pagiging mabuting mananampalataya dito sa aming lugar sa Bacoor at patuloy ng bawat isang naririto ay manindigan sa iyo. At pagdating naman sa usapin ng misyon, nawang bawat isa'y pagkalooban po ninyo ng puso na ito ay ipagpatuloy kagaya ng inumpisahan ng mga nauna sa amin, nila Pastor Owen at ng iba niyo pang kasama at ang kanyang pamilya. Nawa, ay tulungan niyo po ang iglesia na mas lalong ubigin ang gawain sa iba't ibang lugar. Sa inyo po ang papuri. Lubos sa pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.